Medyo kakaiba to describe President Bongbong Marcos as aggressive, pero pagdating po sa historical distortion, in my view, and this is, people are free to disagree, parang mas aggressive pa po siya compared to the previous administration. Tila nais baguhin sa kasaysayan ang nagawa ng taong bayan sa EDSA People Power Revolution noong 1986. Ito ang pananaw ni Francisco Kiko Aquino D., apo ni dating Pangulong Corazon Aquino, nang bawiin ng Holiday Declaration tuwing anibersaryo ng EDSA People Power 1. Upang muling bigyang halaga ang makasaysayang araw, naghain ng resolusyon sa Kamara upang gawin itong regular na holiday. We have to be blunt about it na sa yung diktadura noon ay yung ama nung kasalukuyang Pangulo, pero yun na ginagawa niya yung rehabilitation of the name of the Marcos family. Ayon naman kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, pag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang naturang panukala. Para sa ilang Pinoy, hindi dapat kalimutan ang malaking papel ng EDSA People Power Revolution upang muling maibalik ang demokrasyang minsang ipinagkait sa Pilipinas. Si Tatay Randy mismong nasaksihan ng kilos protesta noong 1986. Anya, dapat makita rin sa panahon ngayon ang pagkakaisang nagawa noon ng mga Pilipino. Katulad ng People's Power, nasaksihan ko talaga yun. Talagang, nasa talaga, parang ang pakaramdam ko talagang maganda. Nagkaisang tao. Yun sana maulit-uli yung kaso ang nangyari kasi ngayon, iba na eh. Iba na ngayon. Opo, pakinggan po niya yung mga taong bayan na sumisigaw na may makulong sa mga nangungurap sa ating bansa. Samantala, inihahanda na ng ibang grupo ang kanilang mga gagamiting placard sa malawakang rally kinabukasan. Ang sektor ng mga militanteng guro puspusa na sa paggawa ng kanilang protest materials kung saan nakasulat ang aksyong kanilang hinihingi mula sa pamahalaan, maging ang panawagan para sa publiko. May ginagawa po kaming headdress ngayon na nakalagay yung mayor na panawagan natin. Sabi natin, never forget about the crimes of the Marcos Sr. The same time, never again doon sa mga pagbabalik ng Duterte, no? Especially with Sara Duterte declaring her candidacy for 2028. No? Para sa amin, no? Itong dalawang pamilyang to, bahagi ng political dynasties at may maraming krimen at maraming dapat managutan sa ating lipunan. Para sa isang historian, noon man hanggang ngayon, accountability o pananagutan ang hinihingi ng publiko na dapat lamang ibigay ng mga nakaupo ngayon sa gobyerno. May mga hinaantay pa rin yung tao na parang sincero ba ang Marcos administration sa pagsugpo ng corruption. Nakikita naman natin na they're trying to expose, pero yun na nga, may mga pang gustong makita yung tao. Bukas, inaasahan na ang malawakang rally sa EDSA People Power Monument at EDSA Shrine kung saan tinataya ng mga otoridad na nasa 50,000 rallyista ang makikilaho. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinanghahalagahan.